Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Nako, dumidilim na mga kababayan dito sa lugar namin Madilim na alas 4 pa lang Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. May mga bata dito sa driveway namin Alright, so ano po ang pag-uusapan natin mga kababayan? Si Senator Ronaldo Bato, the authentic puncher idiot de la Rosa, patuloy pa rin pong hindi sumisipot sa Senado. Hindi po nagtatrabaho si Bato. Sayang po ang pasahod. Biruin nyo magtatatlong linggo na simula nung bumalik sila sa sesyon noong November 12. Kasi November 10 ba? O November 10. Kasi nung November 10, walang pasok kasi nga sa bagyo. Pero nung bumalik sila nung Martes, wala na po siya. Hindi na po makita. Meron pong sinasabi ang kanyang lawyer dyan. Okay? At ganun din po, si Harry Roque, dumidepensa na naman mga kababayan. Antindi ng depensa ni Harry Roque. Si Harry Roque, alam nyo naman kung anong nangyari sa kanya, pero dumidepensa mga kababayan, So, ano kayang mangyayari diyan kay Harry Roque? Alright, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So, unahin natin mga kababayan, ito pong si Senator Ronaldo Bato, the authentic puncher idiot de la Rosa, na pinapasahuran ng mga taong bayan pero nowhere to be found po sa Senado. Actually, siya po dapat ang sponsoring senator na didepensa sa budget ng Department of National Defense. Iprepresenta niya na po sa plenaryo ng Senado yung budget ng DND. Kinakailangan masagot niya yung mga katanungan nung magi-interpolate sa budget ng DND, ipagtatanggol niya, i-justify niya bakit may ganitong amount, anitong gagawin ng DND, wala po siya. Nowhere to be found siya, ni anino niya sa Senado, wala. Bakit? Natatakot po Simula nung sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na nakita niya na yung unofficial warrant of arrest ni Bato sa kanyang cellphone, ayun, wala na. Naging ano na po siya, para na po siyang isang pugante na tago ng tago. Akala ko ba matapang si Bato? Akala ko ba, Trillanes! Diba, sumisigaw-sigaw ka pa. O ngayon, ni anino mo, hindi makita, nasaan na? Wala. Takot ka palang pumunta sa ICC, dami mong yabang-yabang nun O, bakit biglang nagbago? Bato, bakit biglang nagbago? Ngayon, tumakbo ka sa Supreme Court. O, sabi nyo, kailangan muna ng extradition, kailangan pumunta muna sa mga korte. Ano sabi ng Supreme Court? Hindi mag-a-apply sa'yo ang extradition na sinabi ng Supreme Court. Kaya yan mga kababayan, natatakot. Sabi naman ng Senado ni si Tito Soto hindi ka naman ipapahuli sa Interpol hanggat may session, hanggat nasa pangangalaga ka ng Senado. Pero pag nasa labas ka ng Senado, bahala ka sa buhay mo. Ang tanong, saan nagtatago si Bato? Diba dating former PMP chief yan. May mga kamista yan, may mga loyal na yan ng mga underlings niya. Magaling magtago ang mga pulis. Tingnan nyo si Bantag, nasaan si Bantag ngayon? Hanggang ngayon hindi makita ng pamalang kung nasaan si Bantag. O ngayon mga kababayan, paano niya ididepensa ang budget ng DND? Sinong magdidepensa? Kinuha na po ni Sherwin Gatchalian, kasi si Sherwin Gatchalian ang chairman dyan sa finance sa Senado No choice siya. O kailangan mag-usap sila ni Gibo Chudoro saka yung mga attached agency ng DND. Pero sa aking opinion mga kababayan, dapat lakihan nyo ang budget ng DND. Ibigay nyo po ang pangangailangan ng mga sundalo. Alagaan nyo ang mga sundalo. Ibigay nyo ang mga gamit nila mga kababayan. Nagmo-mower yung kapitbahay ko, sipag. Akala ko may alien. May alien na naglalakad na mower, yung pala yung kapitbahay ko. Okay? So, ang sabi naman ng abogado ni Torion, mga kababayan, nasa Pilipinas lang daw si Bato. Bakit hindi nagtatrabaho?
Hindi nagsasalita. Siguro yung mga posting niya doon sa kanyang social media, hindi po siya yon. Meron lang siyang mga admin doon. Oh, na kunwari akala mo si Bato yon. Hindi po si Bato yon. Nagtatago yan. Oo, kaya pag nahuli yan, ako tatawagan ko talaga si Trillanes. Trillanes! Ikaw na magposas kay Bato. O na mga kababayan, ha? Sayang. Kailangan no work, no pay si Bato. Ha? Ano? Senado, anong masasabi nyo dyan? Pati nga yung sinabi nga ni Zubiri, isa sa mag-i-interpolate sa budget ng isang departamento. Eh sabi-sabi ni Zubiri, is Senator Bato around? Wala po. Oh, di ba sayang yung pasahod sa kanya, 3 weeks na. Matatapos na ang November, wala na. Oh, ano, papasok siya mamaya, Huwebes, 2 araw lang. Eh alam ko hanggang Huwebes lang ang trabaho niyan, di isang araw lang sa loob ng 1 buwan. 2 buwan mga kababayan, hindi nagtatrabaho si Bato. 2 buwan sumasahod. Pinapasahod ng mga taxes ng tao pero walang ginagawa. Puta, pag ordinaryong mamamayan yan, tsugi ka na eh. 'Di ba? LOA ka na, leave without absence ka na, oh, nakakahiya, pero ang kakapal ng mukha eh. O takot na takot ka pala, TNT ka pala eh, takot na takot, tago ng tago. O punta naman tayo ngayon kay Roque, yung isa pang ngayon. Ha? Takot na takot din mga kababayan. Ngayon, kanselado na ang passport mo. No? Malamang yan mga kababayan, nagdahilan na lang yan si Roque. Ipinagmamayabang niya pa na hindi naman daw siya inaresto. Ha? Kundi kusa daw siyang sumama. O ibig sabihin, bakit ka kusang sumama? Bakit ka pinababa kung hindi naman medical condition yun? Bakit sasabihin mong di ka inaresto, kusa kang sumama? Ang daming complex sa kwento mo. Unaw mga kababayan, ito pang sinasabi niya. Doon daw sa eroplanong kinasasakyan niya, sinabi daw sa kanya ng Hungarian, ng Holland yan dati, ng the Dutch government, sa kanya na meron daw suspicious na 2 katao na naandoon pasahero sa eroplano. Mukha daw mga pulis. Ang iniisip natin, sabi niya, baka mga Pilipinong pulis yun, tinitiktikan siya. Para pagdating niya doon sa Vienna, Austria, idadamputin na siya. Doon pa lang sa loob ng eroplano. Ha? Tiniktikan si Harry Roque. Naku, nakapaka-paranoid mo naman Harry Roque. Nasaan yung pruweba ng Dutch police na mga espiyan tawag eh. Ini-ispayan daw si Harry Roque. Oh. 'Di ba? Maniniwala ba kayo kay Harry Roque? Isa rin 'yan eh, gumawa lang ng kwento. Ginamit ang medical card para makalusot. Oo. Alam mo naman palang meron kang medical condition. Bakit tutuluyan mo pang pumunta sa Vienna kung pinapaalis ka ng Dutch government na doon ka mag-apply ng asylum? Doon sa bansa nagbigay sa'yo ng visa, kasi yun po yung Dublin Agreement eh. Kung sino sa'yo ang nagbigay ng Schengen visa mo, doon ka mag-apply ng asylum. Eh hindi pala the Dutch government ang nagbigay ng visa niya. Doon pala sa Austria siya nag-apply ng Schengen visa, o di doon ka pumunta. Eh kaso dapat sinabi mo na ng una sa Dutch government, teka lang po, hindi po ako pwedeng umalis dito. Hindi po ako medically fit to fly to go to Vienna. O, di ba? Nakakaya. Saka kung hindi ka magtatagal sa Austria, doon sa lugar na yon, tingnan mo yung gamit mo. Ang dami. Talagang kinik out ka ng Dutch government, yung nga lang ginamitan mo ng nagsakit-sakitan. Ako, may medical card ako. 2 pang doktor nag-certify. O yun, pinalusot ka. Pero malamang mga kababayan, isi-certify ulit yan ng Dutch government. Ayaw na sa'yo ng Dutch government. Pumunta ka na doon, kinikick out ka na. Dapat talaga madaliin yan ng Dutch government. Mukhang disapprove ang asylum mo. Ang dahilan niya pa, kaya lang daw siya doon nag-apply sa the Netherlands ng asylum. Kasi daw ang promise niya kay Digong, hindi niya siya iiwanan. Wow naman. Ang ano lang dyan, Roque, kung makakalusot. Kung makakalusot lang, yun lang yon. Di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.